Hello mga sweetie, share ko lang yung aming bandingan moment ng aking anak kung saan yung madalas namin gawin kapag kami ay nagpupunta ng mall. At ito yung isa sa mga magandang gawin ninyong pamilya kapag nagpunta kayo ng mall dito sa Japan dahil magandang souvenir din siya. At ang tawag dito guys ay Purikura photo booth, kung saan ang mga kabataan ay adik na adik dito. Kaya yung isa sa mga kinaadikan ng anak ko ay eto. At 500 yen lang yan. Dito nakikita nyo, meron lang kayong hulugan dyan ng piso-piso kung tawagin dito sa Japan, or yung hakuyen, at hanggang 5 ang ihulog nyo. And then makikita nyo yung QR code na yan guys. Dyan nyo naman pwedeng kuhanin yung inyong original copy, and then pwede kayong magpa-print ng inyong sarili. At ganyan kadami yung inyong pagpipilian, kung saan ay may iba't ibang gamit siya guys. Meron kasi yung iba ay medyo mas malalaki yung mata, yung iba mas maputi ka. And then dito sa napili namin ay kung saan yung kakaiba sa kanya ay hindi siya white background kundi transparent. At sticker din pala to guys ha. Pwede nyo idikit kung saan yung mga favorite na gamit nyo, katulad ng notebook or ng album kung gusto nyo gumawa, at scrapbook. And bago kayo pumasok dun sa loob ng studio mismo ay kailangan lang hintayin nyo na muna na matapos yung inyong mga choices dito sa labas, kung saan ay kayo ay makakapili kung anong laki yung gusto nyo ng mata, anong kulay ng balat ang gusto nyo, kung light lang ba ang pagkakakuha sa inyo. And then after that na makapag-decide kayo ay papasok na kayo sa loob, kung saan may lagayan ng bag, may lagayan din ng camera, kung saan ay gusto nyo mag-video-video katulad nitong pinagagagawa natin. Tapos dito guys, mag-post kayo dito sa Instagram kung ano yung gusto nyo post. Ganun daw, magganun daw kami. Mas makikita nyo dito, ayan, ganyan yung ituturo niya sa inyo kung anong post na gusto nyo post. Tapos makikita nyo dito sa screen yung picture nyo. And then, 4 na take yan. Ayan. Ganda namin, di ba? Peace daw. Sige ko, galit na galit. As ganyan daw. Kumitil. So, 6 na shot para siya guys. Tapos heart. May 2 shot pa guys. Kita nyo dyan, tapos na. Then makikita natin dun sa labas kung ano na itsura niya. Tapos dito guys, ayan. Dito nyo naman siya i-decorate sa kabilang kwarto. Meron siyang timer. Bago kayo mag-proceed, may lalabas na QR code kung saan ay kuhanin nyo na para dyan nyo makukuha yung original copies nyo na pwede nyo i-print ng sarili nyo. Kasi yung lalabas na picture lang dito, nakikita nyo yan guys, 2 lang ang pagpipilian. And then 2 copy yan, tigisa kayo ng kasama mo kung 2 kayo. And then sa ibang photo booth ay nakakapag-print sila ng hanggang 3 na kung 3 kayo magkakaibigan, pwede nyo paghati-hatian. Depende sa choices nyo yung mga dami ng pictures or yung dami na, o yung liit na lalabas ng pictures nyo. Kasi kung mas madami kayong pinili, mas maliit yung magiging print niya. Ngayon, kung 2 lang, medyo malaki. So, ayan na. Si Aka rin na talaga usually ang pinag-decide ko ng design ng picture. Kasi ang daming ek-ek guys. Alam niyo na kapag nagkakaedad na, tamad na tayo sa mga ganyang pindot-pindot, yung mga design-design, di ba? So, dito pwede nyo palakihin yung mata nyo kung naliliitan pa kayo. Pwede nyo paputiin kung naiitiman pa kayo. Pwede nyo tanggalin yung mga ayaw nyo sa mukha nyo. And pati yung ilong, pati yung makeup nyo, nababago yung kulay guys. Kaya napakaganda niya yung kilay nyo. Kung gusto nyo taasan, pwede. Kung babaan, pwede din. And mostly, si Akari talaga ang pinakamadaming design. Ako ay simpleng-simple lang kasi nga, syempre nagkakaedad na, no? Tamad na tamad talaga tayo. Yung mga pan-decorate nila dito talagang mabebeta ng mga kabataan guys, kasi ang daming egg-egg. Merong stickers kung saan ay kayo na magdi-design. And then, yung pwede kayo magsulat ng
message nyo, meron din ng message na instant na, at meron din yung one touch na lang, makikita nyo sila na yung magde-decorate ng inyong mga pictures. At yun lang yung usually ginagamit ko kasi nga artistic din ang kailangan dito guys sa mga kabataan. Ang gagaling nila guys mag-decorate ng kanilang mga pictures. And mostly kapag naglalagay sila guys ng decoration, pati mukha nila tinatakpan nila kung ano-anong band-aid sa ilong, sa mata, kung ano-ano yung ginagamit nilang sticker. At may oras nga din pala to, hindi pwedeng magtagal dahil may mga nakapila din kung saan ay magde-decorate din sila ng pictures. At usually sa isang pre-karabot, meron silang dalawang editing area. At ayan na nga yun, lola nyo, hindi mapakali kung anong decoration talaga yung ilalagay natin sa ating mga pagmumukha. Kaya yung one touch na lang talaga yung ginamit ko. Nakita nyo kay Akari, napakaganda, diba? Bonggang-bongga. At malapit ng abutan ng oras, ayaw pa rin magpaawat. Pero ako sabi sa kanya, nak, okay na ako, final na ako. So ayan, pipindutin mo lang yung end para mapunta na kayo dun sa final result kung saan ay magde-decide na kayo kung ano yung gusto nyong picture na i-print. And then yung mga dinecorate nyo na ibang pictures ay makikita nyo na yun dun sa QR code kapag pinuntahan nyo yung website na yun. So dito nagtatalo kami ni Akari kung anong picture yung ipiprint namin, samantalang pareho lang naman kami ng uuwian, no? At ang maganda dito guys, kung magkaibigan kayo, make sure magkakaiba yung pipiliin nyo o kung saan kayo nagagandahan. Kasi kung parehong-pareho din yung shot nyo, sayang naman. Kaya hanggat maaari ay piliin nyo yung magkakaiba para may copy siya na maganda ka, may copy ka na iba naman yung kuha mo. At pagkatapos naman namin magtalo mag-ina sa pagde-decorate ng pictures, ay napunta naman kami sa gilid kung saan dyan lalabas yung iyong picture na dinecorate. At hihintayin nyo lang, wala pang isang minuto, ganun kabilis na lalabas. And sa paglabas niyan guys, nakakatuwa kasi hindi nyo na kailangan ng gunting, kusa na siyang mapuputol once na i-fold nyo siya. Kung tatluhan kayo, may tatlong copy niyan na napiprint at merong dalawahan katulad yan. At napakaganda ng ano na to guys, kasi hindi siya papel kundi sticker, transparent, at meron din yan yung puti, kaya pwede nyo talaga idikit kahit saan. At ito naman yung kuha namin after nung sumunod na linggo kung saan kasama na namin si Ate Aska. Ayan, siya din na nag-decorate niya, si Ate Aska, kaya kung makikita nyo medyo weird yung kanyang design kasi yan yung fashion style niya. Kaya yan, subukan nyo na rin pagka magbabandingan kayo mag-iina, maganda rin siyang gawing souvenir